Nagising si Chris nang maramdamang may tumatamang liwanag sa mukha niya. Kinusot niya ang mata at ininat ang mga braso. She yawned and looked around the room. May isang tipid na ngiti na kumawala sa mga labi niya nang mapansing iyon ang silid kung saan siya unang ni-train. Bumangon siya at naligo. Paglabas niya sa banyo, tanging bathrobe lang na kulay itim na pag-aari ng asawa ang suot niya. At dahil tinatamad siyang buksan ang maleta kung saan naroon ang mga damit niya, hindi siya nagbihis at lumabas ng silid na nakabathrobe lang. Napapikit siya nang makaamoy ng mabangong aroma na nanggagaling sa kusina. Mabilis siyang naglakad patungo roon. Naabutan niya si Train na abala sa pagluluto ng agahan nila. Nang makita siya nito sa pinto ng kusina, ngumiti ito. Bigla namang nagharakiri ang puso niya dahil lang sa simpleng ngiti nito. Lumapit sa kanya si Train at niyakap siya. Pagkatapos ay siya sa pisngi na parabang isa silang tunay na mag-asawa, na parabang ikinasal sila dahil mahal na mahal nila ang isa't isa. Kung may makakakita sa ginawa nito, hindi ng mga ito iisipin na marriage for convenience ang pag-iisang nila. Good morning, wifey. Hindi pa handa ang agahan. Doon ka muna sa silid natin. Hahatira na lang kita ng agahan. Ngumiti na naman ito at halos bumigay na ang niya. Pahinga ka muna, ani Train. Alam kong hindi sapat ang tulog mo para makabawi sa 16 hours flight natin kahapon. Wala siyang nagawa kundi ang sundin ang gusto nito. Okay, bumalik siya sa silid nila. Silid nila. Wow, that sounded strange, yet it felt like she actually belonged there, in his bedroom. That was now their bedroom. Napangiti siya sa isiping yun. Nahiga siya sa kama at tumitig sa kesame. It was Sunday, walang trabaho. Bukas, balik na sa realidad. Trabaho na naman, nakakatamad. Ano kayang nangyari sa kumpanya namin habang wala ako? Tanong niya sa hangin. Isang linggo rin siyang nawala. Alam na kaya ng mga investors na kasal na kami ni Train Waxbin? Tanong niya ulit sa hangin. Gusto mo bang utusan ko si Boogie para sabihin sa mga investors na kasal na tayo? Anang boses ni Train na ikinapitlag niya. Mabilis siyang bumangon sa pagkakahiga at umupo sa ibabaw ng kama. Tumuon ang mga mata niya kay Train na naglalakad papasok sa kwarto nila habang may dalang tray na puno ng pagkain. Bacon, fried rice, sandwich, hotdog, sliced bread, brewed coffee, fresh natural melon juice, and ice cubes for her juice. Iyon ang laman ng tray, kaya naman hindi niya maiwasang matawa ng mahina. Akin lang ba lahat yan? Natatawang tanong niya. Bibitayin ba ako pagkatapos? Isang pilyong ngiti ang kumawala sa mga labi ng asawa. Para may energy ka. Energy? Para sa balak kong gawin. This got her curious. Ano naman yun? Care to share what's on your mind, hubby? Umiling ito. It would be a delightful surprise for you, Yobov Maya. Hayan ka na naman. Nagsasalita ng hindi ko naiintindihan. Pinaikot niya ang mga mata. Kakain na nga lang ako. Akmang aabutin niya ang sandwich nang maunahan siya ni Train. Let me feed you. Anito habang matiim na nakatingin sa kanya. Sige, kaagad na payag niya. Gustong malaman ni Chris kung paano ba mag-alaga ang isang Train Waxbin at mukhang isa sa pag-aalaga na alam nito ay ang subuan siya. Isinubo nito ang sandwich sa bibig niya. Say and bite. Sinunod niya ang pinapagawa ng asawa at napapikit siya sa sarap ng lasa ng sandwich. Napangiti siya sa sarap nun. Ang sarap, anya habang nakatingin kay Train na nakatingin din sa kanya. May pilyong kislap ang mga mata ng binata. Kasing sarap ko? Inirapan niya ito kasabay ng pamumula ng pisngi niya. Hindi, mas masarap ka. Anang isip niya na mas ikinainit ng pisngi niya. Umangat ang isang kamay ni Train na walang hawak na sandwich, saka humaplos iyon sa pisngi niya. You're beautiful. Mabilis ang tibok ng puso niya habang nakatingin pa rin sa mga mata ng asawa. Salamat. Ibinalik ni Train ang sandwich sa tray saka sinapo ng dalawa nitong kamay ang mukha niya. Napalunok siya nang makita ang sakislap ng mga mata nito. Nararamdaman niyang naapektuhan siya nun
dahil ang katawan niya ay nag-uumpisa ng mag-train. Pilit na nilalabanan niya ang kakabang nararamdaman ng katawan. Kumain na muna tayo ng agahan. Nauutal na wika niya na ikinangiti nito ng malapad. Sa halip na makinig ito sa sinabi niya, pinaglandas nito ang daliri mula sa niya pababa sa gitna. Pwede na ba akong maningil, wifey? Tanong nito habang inilalapit ang mukha sa mukha nito. Asawa naman kita, di ba? So, pwede bang mag-demand na ako ng honeymoon ngayon? Napalunok siya. Hindi niya alam ang isasagot sa tanong nito. Train. Chris. Ito ang tumawid sa pagitan ng mga nila at itinulak siya pahiga sa kama at kaagad itong sa kanya. Ng asawa ang mga labi mula sa niya, pababa sa niya. Siya kapag nararamdaman niyang nito at ang balat sa leeg niya. Napakasarap ng sensasyong dulot niyon habang abala ang kamay nito ay abala sa pagtatanggal ng pagkakabuhol ng bathrobe. And when Train finally succeeded in untying her robe, his lips moved. Napaliyad siya nang may lumukob na kakaibang sarap sa pagkatao niya at malakas siyang nang maramdamang ang isang kamay nito ay Train. Niyakap niya ang asawa at naman ang kamay niya sa likod nito. She softly dug her long nails into his. This gave him goosebumps. Chris. Ito sa ginagawa niya sa likod nito. Tuluyan ng ni Train ang roba na suot niya at itinapon iyon sa sahig. Pagkatapos ay tumigil ito sa ginagawa at matamang tinitigan ang niyang. Great God, you are so breathtaking. Ito sa kama at nito ang puting t-shirt na suot at itinapon iyon sa sahig. Siya nang bumaba ang tingin niya sa abs nito. Good Jesus, noon hindi siya naniniwala na may 8 packs abs ito. Akala niya edit lang yung sa mga larawan na nakikita niya sa internet. Pero nagkakamali siya. 8 packs did exist. At nasa harapan niya ngayon ang pruweba. Yummy sexy abs. Ang sinunod naman nitong ay ang belt ng pantalon nito. At sumunod ay ang pantalon na mismo na suot nito. Ang itinira lang nitong at siya naman ay ay wala. Napatingin siya sa bagay na nasa nito. May takip pa iyon pero alam niyang yun at she knew because she was once pleasured by Train's beautiful and delectable. Good heavens, forgive me for I have sinned. No, asawa niya ito kaya ayos lang na niya ito. Tama, may karapatan siyang kay Train dahil asawa niya ito. Siya muli ni Train at gamit ang mainit nitong napaong. Samantalang ang isang kamay naman nito at Train was against and it was adding to the. Alam niyang nararamdaman nitong na siya. Train, hindi niya napigilang sabi habang kapos ang hininga. Please. Namumula ang pisngi niya. Later, my wife, he whispered over her. Mas pa ang gagawin ko sa hinihiling mo. She squeezed her eyes shut when Chris felt Train's and leaving scorching trails on her skin. Napaungol siya. Ang kamay ni Train. He was her and she hated this feeling. Already, please. Niya nang maramdamang sa loob niya. Train. Niyan, sige lang. Nakapikit siya habang ni Train. Narinig niya na parang may nahulog na kutsara o tinidor sa sahig pero wala na siyang pakialam doon. Ang nasa isip na lang niya ay ang ng asawa. Then she felt Train's
and then a cold thing was rubbed against her. Napamulagat siya at bahagyang bumangon para tiningnan kung ano yun. It was freaking ice cube. Anong gagawin mo riyan? She managed to ask, even with her mind clouded with laughter. Nag-angat ng tingin sa kanya ang asawa, sakang nginitian siya. Laid back and enjoy. Kahit nag-aalangan, sinunod niya ang sinabi nito. Nahiga siyang muli sa kama at hinintay ang sunod nitong gagawin. Malakas siyang napasinghap nang may lumapat na malamig na bagay sa niya. Train, she shouted her husband's name when she felt the ice cube being rubbed against her, and then she felt Train's. Napasabunot siya sa buhok ni Train at mas isinubsob pa niya ang ito sa niya. Train was still rubbing the ice cube against her. She could feel it melting, at sa bawat second na natutunaw ito at nagiging tubig ay dumadaloy iyon sa niya at walang sawang sinasalo at ni Train. Then the ice cube finally disappeared. Hinihingal na nagmulat siya ng mga mata at nagtama ang tingin nila ni Train. He smiled. You like that ice cube? Tumango siya. Oo. Namumula ang pisngi na pag-amin niya. Tumaas ang sulok ng mga labi nito. I'm just starting, wifey. Kinindatan siya nito at inabot ang isa pang ice cube at inilagay iyon sa nito. Pagkatapos ay bumalik na naman ito sa ginagawa sa niya. Sa pagkakataong iyon, hindi na nito niya ang yelo. Ang na nito mismo ang malamig. She felt Train's mouth dripping with cold saliva as cold sensation coursed through her. It added to the building inside her. Train kanya habang may ice cube pa rin sa loob nito. Train. God, mas binilisan pa ni Train ang galaw ng nito. Isang malakas na niya at Train. Kahit siya, patuloy pa rin ang asawa niya sa niya sa ginagawa nito niya. Hindi na niya kaya. Kaya hindi nakapagtataka nang maramdaman niyang ulit. Mahigpit siyang napakapit sa bedsheet nang maramdamang iba na naman ang ginagawa ni Train. Ice cube. He would her, and then the cold ice cube would replace his for a second, and then he would her again with his Train. Wave after wave of through her. Fast, hard. Chris didn't know where to get her strength to survive at every mind hanggang sa natunaw ang yelo na nasa bibig ni Train. Saka lang ito tumigil sa ginagawa at lupaypay na ang kamay niya sa sobrang pagod. Her throat was dry due to her loud Train's name for countless of times. Nag-angat ng tingin ang asawa niya at matiim na tumitig sa kanya. He crawled on top of her and then he pressed his lips on hers. God, I'm so lucky to call you my wife. Ani Train habang malamlam ang mga mata na nakatitig sa mga mata niya. Parang inihili ang puso niya sa mga ulap sa narinig na salitang namutawi sa mga labi nito. Kapag kuwan ay naalala niya ang nakaraan. Tinuyo niya ang nanunuyong. Sa tingin mo maswerte ka dahil asawa mo ako? Napangiti siya. Hindi ba pinagtataguan mo ako noon dahil hinahabol-habol kita at pinipilit kang pakasalan ako pero ayaw mo naman? Natawa ito sa sinabi niya. I can remember it perfectly. Yeah? Anito na tumatango-tango. Hindi ko yun makakalimutan. Pero ayokong isipin yun ngayon. Inilapit nito ang bibig sa tenga niya at bumulong. Can you do me a favor? Ano? Pwede bang dumapa ka? Tumingin ulit ito sa mga mata niya. Then bend your knees. Use your hands to pull yourself up. Umawang ang bibig niya. Daddy, you like that position? Train smiled wickedly. Wifey, that's the best position. Kasi
Mararamdaman mo talaga ako ng buong buo sa loob mo. Oh, sige. Namumula ang pisngi na sinunod niya ang pabor na hinihingi nito. Nang nakadapa na siya at nakaluhod habang ang likod niya ay nasa kay Train, naramdaman niyang ni Train ang niya hanggang sa katapusan ng spinal cord niya. Train. Yes, wifey. Train. Do you want this, Lyubov Maya? Do you want my you? Yes, sagot niya habang tumatango-tango. Kanina pa lumipad ang inhibition sa katawan niya. I want you inside me. Feel me, hubby. Parang ni Train. Train, please ibaon mo na lahat. Naputol ang iba pa niyang sasabihin nang bigla na lang nitong niya. Ni Train ang niya at marahang tinampal iyon. Napak siya sa ginawa nito. Mas lalo pang nadagdagan ang daman niya. Hold on tight, wifey. Paalala sa kanya ni Train. This is going to be fast. Okay. Natugon niya. Nakakapit ka na ba? Oo. Good answer. Train grip her waist and then he started her hard niya habang mahigpit na nakakapit sa onan. Train. Nararamdaman na niya na malapit na niyang maabot at palakas iyon ng palakas. Nababalot din siya ng sariling pawis pero wala siyang pakialam. Tanging sa ginagawa lang ni Train nakafocus ang buo niyang atensyon niya. Para siyang nahihibang sa sobrang nahatid niyon sa kanya. Chris, ni Train, you're so wifey. Mas mo pa. My pleasure, wifey. My pleasure. With that, sa bawat mabilis na nito niya, para siyang mawawala ng her body shook at every halos magiba ang katawan niya sa mabilis at malakas na Train sa niya. Train didn't stop. He didn't even pause to catch his breath. He kept her. He kept on through her. And then Train followed after her. Mariin siyang napapikit nang maramdaman ang mainit na ni Train na pumuno sa niya. Walang lakas na dumapa siya sa kama. Napangiti siya nang dumapa rin si Train sa tabi niya at nagtama ang mga mata nila. Breakfast, wifey? Tanong nito habang habol pa rin ang hininga. Inirapan niya ito. I should eat breakfast because kailangan mong mabawi ang lakas mo, wifey. May pilyong ngiti sa mga labi nito. Naghahanda na ako para sa round 2. Natawa siya. Ewan ko sa'yo. Seryoso ako. Oo na, but let me breath first. Tumawa ang asawa niya sa breath, eat. Pagkatapos nun, round 2 tayo. The whole Sunday was fun. Kung honeymoon man ang tawag sa ginawa nila, then it was the best honeymoon in the world. They did more than one position, and every position was iyon na yata ang pinakamasaya at pinaka nakakaibang araw sa tanang buhay niya. At kahit hindi niya gustuhin, sumapit na ang Lunes. Parang gusto niyang sakalin ang salitang Lunes. Pagod na pagod siya pero kailangan niyang bumangon dahil nakatanggap siya ng text mula sa sekretarya niya na gusto siyang makausap ng mga investors. Naiinis na napasabunot siya sa sariling buhok, saka naghihikab na pumasok sa banyo para maligo. Mukhang kanina pa nagising ang asawa niya dahil wala na ito sa kama at may naamoy siyang mabangong aroma ng pagkain. Mukhang naghahanda na ito ng agahan nila. The perks of having a chef husband. Hindi sila nauubusan ng pagkain. Pagkatapos niyang maligo, pagkalabas niya sa banyo ay natigilan siya nang makita si Train na may inilapag na damit sa ibabaw ng kama. Ano yan? Kunot ang noong tanong niya at lumapit sa kama. Hinalikan siya nito sa noo. Good morning, Maya Zena. Good morning. Tumingin siya sa damit na nasa kama. Ano yan? Ulit na tanong niya.
Oh, yun ang susuotin mo ngayong araw. Ani nito at iminwestra ang kamay sa damit. Gusto ko yan ang suotin mo, okay? Napapantastikuhang tumingin siya kay Trin. Habi, I don't do slacks in the office. Gusto ko above the knee pencil cut skirt and no, may asawa ka na kaya hindi mo na pwedeng isuot yun. Inungusan niya ito at hinalungkat ang maleta kung nasaan ang mga damit niya. Pinili niya ang damit na gusto niyang suotin. Above the knee ang haba nun. Kalahati ng damit ay itim, samantalang ang mula bewang pataas ay kulay krema. Nawala sa isip niya na naroon pala si Train sa loob ng silid. Hinubad niya ang roba na suot at nagsuot ng kulay itim na and same color nang maisuot ang damit na napili. May yumakap mula sa likuran niya. Bakit iyan ang damit mo? Tanong nito na may bahid na inis ang boses. Nagpakawala siya ng isang malalim na buntong hininga. Train, hindi porket asawa mo na ako ay pwede mo na akong baguhin. I am your wife. Humarap siya rito. Not a robot that will do your bidding. May sarili akong isip. May sarili akong paniniwala at may sarili akong desisyon. I choose to wear this kasi komportable ako. So I'm telling you, hubby, kung balak mo akong baguhin, nagsasayang ka lang ng lakas at panahon. Mata man siya nitong tinitigan sa mga mata. I just don't want other men to ogle their eyes at your delectable legs. Asawa mo na ako ngayon. Hindi nila pwede ang asawa ko. Niya ang mga mata. Bahala ka sa gusto mong isipin. Basta ako, magdadamit ako na naaayon sa kagustuhan ko. Nginitian niya ang asawa, saka hinalikan ito sa mga labi. Huwag ka nang magalit, habi. Kahit naman anong titig nila sa legs ko. Hindi naman yun nila. Kaya chill lang, pwede? Nagsalubong ang kilay nito at walang imik na lumabas ng kwarto nila. Napailing-iling na lang siya at kinuha ang handbag at lumabas na rin sa silid nila. Hinanap niya si Train at natagpuan niya ang asawa sa kusina at nagkakape. Train, kuha niya sa atensyon nito. Ye? Lumingon ito sa kanya at may inabot sa kanyang isang tasa ng kape at isang tasa ng kape na may gatas. Which one do you prefer? Coffee or coffee with milk? Hindi ko alam kung anong gusto mo. So pili ka na lang. Kinuha niya ang kape. I'm a black coffee kind of girl. Train just smiled. Habang sumisimsim siya ng kape, may inilapag itong kulay puti na plastic lunchbox. Nandito ang pagkain mo para sa lunch, wika ni Train. Ngayong mag-asawa na tayo. Ako ang magluluto sa kakainin mo. Ayokong kumakain ka ng luto ng iba. Kapag buwan ay may inilapag na naman itong kulay asol na lunchbox. Nandito naman ang merienda mo. May tuna at chicken sandwich dyan. Parang may humaplo sa puso niya habang nakatingin sa mga lunchboxes na nasa ibabaw ng mesa. Train really made those for her? Oh, why did he have to be so sweet? Hindi niya tuloy mapigilan ang malakas na pagtibok ng puso niya. Hindi niya mapigilan ang kilig na nararamdaman. Salamat, anya. Train nodded. Finish your coffee. Pagkatapos ay aalis na tayo. Tumango siya at hindi umimik. Pinagmasdan lang niya si Train na inilagay sa paper bag ang dalawang lunchbox. Nang matapos siyang magkape, sabay silang lumabas ng penthouse ni Train. Tulad ng sinabi nito, hindi nga siya nito pinasakay sa kotse niya. They rode in his Cadillac. Hinatid siya nito sa main branch ng hospital nila. Akala niya ay aalis na ito pagkalabas niya sa sasakyan nito. Pero nagkakamali siya dahil lumabas si Train sa Cadillac nito at pinagsiklop ang kamay nila. Train, hindi mo naman kailangang ihahatid kita hanggang sa opisina mo. Putol nito sa iba pa niyang sasabihin. Gusto kong malaman ng lahat ng tao sa gusaling ito kung sino ako sa buhay mo. Nagsalubong ang kilay niya. At ano naman ang koneksyon yon sa paghahatid mo dito sa opisina ko? Makikita mo. Makahulog ang sabi nito at hinila siya papasok sa gusali. Confusion filled her when Train pulled her towards the information desk. Nang makarating doon, bumaling sa kanya si Train na para bang hinihintay na magsalita siya. What? She inquired. Anong sasabihin ko? Itinaas ni Train ang kamay nito at ipinakita sa kanya ang wedding ring nito.
Sa tingin ko ay alam mo ang sasabihin mo sa kanila. Nagpakawala siya ng isang malalim na hininga at tumingin sa mga empleyado niya na nasa likod ng information desk. Ay, napalunok siya kapag Kwan ay tipid ng umiti. I am married to. Binalingan niya si Him. Train walks bin. Kaagad na gumuhit ang matamis ng ngiti sa mga labi ni Train. Spread the news, ladies. Pagkasabi niyon ay hinila siya nito patungo sa elevator. Inihatid talaga siya ni Train sa opisina niya kung saan iniwan niya ang handbag at paper bag na ang laman ay ang lunch boxes. Pagkatapos ay hinatid pa rin siya ni Train hanggang sa conference room. Naiinis na hinarap niya ang asawa. Seriously, Train, bodyguard ba kita? Wala ka bang ibang gagawin maliban sa ihatid ako? Nagkibit-balikat lang ito saka binuksan ang pinto ng conference room. Lahat ng investors na naroon ay napatingin sa kanya. Good morning, bati niya sa mga ito at umupo sa upuan na para sa kanya. Anong pag-uusapan natin ngayon? Tumayo ang isang investor tsaka tumingin sa kanya. Miss Romero, kanina ka pa namin hinihintay. Totoo ba itong naririnig naming balita na hindi naman talaga pag-aari ni Mr. Waxbin? Wrong. Train cut the investor off. Malalaki ang mata na nilingon niya ang asawa. Akala niya hindi ito pumasok sa conference room. May isa pang investor na tumayo at humarap kay Train. Mr. Waxbin, we just want to clarify. She is no longer a Romero. Ani Train at kinindatan siya. She is now Mrs. Chris Romero Waxbin. Hinarap nito ang mga investor. Meet my wife, everyone. Sorry, hindi ko kayo naimbitahan sa kasal namin. Sa Russia kasi kami nagpakasal. Lahat yata ng investors ay nakaawang ang mga labi sa sobrang gulat sa sinabi ni Train. Well, aalis na ako. Ani Train at naglakad palapit sa kanya kapag Juan ay ginawaran siya ng halik sa mga labi. Susunduin kita mamaya. Nakasave sa cellphone mo ang number ko. Tawagan mo ako kapag uuwi ka na. Tango lang ang tugon niya sa sinabi nito. Hanggang sa makalabas ito ng conference room. Nakaawang pa rin ang mga labi niya sa sobrang gulat. Hindi alam niya ni Chris ang sasabihin o ang dapat niyang maramdaman kung hindi siya nito hinatid sa conference room. Siguradong hindi maniniwala sa kanya ang investors na nagpakasal na sila ni Train. Her very sweet husband just saved her freaking ass. Excuse me for a minute. Mabilis siyang lumabas sa conference room at hinabol si Train para magpasalamat sa ginawa nito. Naabutan niya ang binata na hinihintay na bumukas ang elevator. Nasa tabi nito si Boogie at nag-uusap ang dalawa. At dahil malapit siya sa dalawa, hindi maiwasang marinig niya ang pinag-uusapan ng mga ito. Salamat at sinabi mo sa akin, Boogie, ani Train. Wala yun, boss. Nang malaman kong pinagkalat ni Trina Lopez ang balita na ginagamit lang ni Miss Chris ang apelyido niyo. Nagkagulo ang mga investors. Alam ko nang mangyayari to. Buti kinasal na kami. You got it bad, boss. Train chuckled. Mukha nga, Boogie. Ayokong mapahiya siya, umasaktan o may mangyaring masama sa kanya. Kaya nang malaman ko ang balak na gawin ng mga investors, hinatid ko talaga siya. Hindi ko sila hahayaan na pagsalitaan ng hindi maganda ang asawa ko. She's now under my care at gagawin ko ang lahat, maalagaan lang siya. Napatango-tango si Boogie. Boss, ipapalathala ko na ba nakasal na kayo ni Miss Chris? Umiling si Train. Huwag na muna. Hayaan mong unti-unting kumalat ang balitang kasal na kami. Alam kong hindi magugustuhan ni Chris na maging center of attention sa business world. Okay, at siya nga pala, boss. Tawag ng tawag si Miss Trina Lopez. Sabihin ko raw sa'yo na inaaya kanyang mag-dinner sa Yanzi Restaurant. Hindi na niya narinig ang sagot ni Train dahil bumukas na ang elevator at pumasok na roon ang lalaki. Isang malapad na ngiti ang kumawala sa labi ni Chris habang nire-replay sa isip niya ang narinig niyang usapan ni Train at Boogie. Train was the sweetest man she ever had the pleasure of meeting. Oo nga, at hindi naging maganda ang simula nila. Pero hindi maikakaila na napakaswerte niya at ito ang asawa niya. Hindi nakapagtataka na nahulog ang puso niya para rito. Wait, what? Napatigil siya sa paglalakad
at natulos sa kinatatayuan. Oh God, bakit hindi niya napansin yun? Ang mabilis na pagtibok ng puso niya kapag malapit lang ito. Ang panlalambot ng tuhod niya kapag nginingitian siya nito. Noong araw ng kasal nila, when she said I do, she actually meant it. And yes, she was jealous of Trina. Nang makita niyang ito si Trin, parang may sumakal sa puso niya. All those things, lahat naramdaman niya. All because she was falling for Trin. Kinapa niya ang puso niya at naramdaman niya ang mabilis na pagtibok niyon. Her heart was beating for her husband. It was shouting Trin's name. Sweet heavens, she wasn't just falling. She already fell in love with Train Waxbin. Sinong hindi mahuhulog ang puso para rito? Noong unang siya nito, he was gentle. Kahit pa nga ginusto niya iyon at parte iyon ng kasunduan nila. Those they shared were breathtaking. The holding hands were bone-melting and last night, they made love over and over again and she didn't complain. Her heart welcomed Train like he belonged there all this time. At naniniwala siya na hindi niya ibibigay ang katawan sa taong wala naman siyang nararamdaman ni Katiting. 8 years ago, she was attracted to him. Ayaw lang niyang aminin sa sarili. Hindi niya inakala na hanggang sa magkita silang muli ay naroon pa rin ang atraksyon na nararamdaman niya para sa lalaki. Kaya hindi siya nahirapan na ibigay rito ang niya. Hindi siya nahirapan na tanggapin ang proposal nito. In denial lang siya sa nararamdaman niya noon para sa asawa. Sa kadahilan ng natatakot siya. Baka iwan siya nito kasi alam niyang wala naman itong nararamdaman para sa kanya. Bakit ba hindi niya kaagad na-realize na nahuhulog na ang puso niya para kay Trin? E di sana napigilan niya. Pero hindi. Kahit pigilan pa niya, mahuhulog pa rin ang puso niya para rito. Trin was like a ghost who crept into her heart unnoticed. He claimed her heart, owned it. At ngayon, nasa kamay na nito ang puso niya nang hindi man lang niya namamalayan. And Chris knew that her love for her husband was unrequited. Oo at sweet ito sa kanya pero hindi ibig sabihin nun ay mahal siya nito. At mukhang may kontrabidang papasok sa buhay nila, si Trina Lopez. Pero hindi iyon sapat para sumuko siya. Kung napirata ng haliparot na iyon ang mga doktor sa hospitals nila, hindi niya hahayaang pati ang asawa niya ang piratahin nito. She wouldn't be Chris Romero Waxbin if she would just give up and do nothing. I'm sorry my dear hubby, pero mukhang hindi kita pakakawalan tulad ng una kong sinabi. Nakangiting niya habang naglalakad pabalik sa conference room at ang utak ay abala sa pag-iisip ng mga plano para makuha ang puso ng asawa. Nang makapasok si Trin sa sariling opisina, kaagad na nakita niya ang dyaryo para sa araw na iyon. Umupo siya sa kanyang swivel chair sa kabinasa ang nakalathala sa dyaryo. Biglang sumama ang mood niya nang makita ang headline ng dyaryo. The heiress of Romero's chains of hospitals is a big fat liar. Mabilis niyang binasa ang article at napatigil ang matalim niyang mga mata sa pangalang Trina Lopez na naroon at nabanggit sa nasabing article. Nagtagis ang bagang niya. Fuck that woman. Tinapon niya ang dyaryo na hawak at tinawagan ang numero ni Trina na binagay sa kanya ni Boogie. Hello, Trina Lopez speaking. Ani ng babae nang sagutin nito ang tawag niya. This is Train Waxbin. Anya na madilim ang mukha. I think we need to talk. Sinunod ni Chris ang sinabi ni Train. Tinawagan niya ang asawa nang gusto na niyang umuwi. Pero hindi ito sumagot. Ring lang ng ring ang cellphone nito kaya naman si Boogie ang tinawagan niya. Malapit nang mag-alas 6 ng gabi at wala nang tao sa building na iyon kaya kailangan na talaga niyang umuwi. Nakahinga siya ng maluwag nang sinagot ni Boogie ang tawag niya. Hello Boogie, anya sa kabilang linya. Magandang gabi Miss Chris, anong maipaglilingkod ko sa inyo? Anong tanong ni Boogie mula sa kabilang linya. Nagdalawang isip siya kung magtatanong ba siya, pero sa bandang huli, nagtanong din siya. Alam mo ba kung nasaan si Trin? Kanina ko pa kasi siyang tinatawagan. Hindi niya sinasagot ang tawag ko. Nakipag-dinner po siya kay Miss Trina Lopez.
Hindi niya po ba pinaalam sa inyo? Parang may tumarak na punyal sa puso niya sa narinig. Sinabi niya na nakalimutan ko lang. Tumikhim siya para mawala ang bara sa lalamunan niya. Alam mo ba kung saang restaurant sila pumunta? Hindi nasabi sa akin ni Train pagsisinungaling niya. Nako, hindi po yun sa restaurant. Inimbitahan siya ni Miss Trina sa penthouse niya. Nanginig ang mga labi niya. Nanunubig ang mga mata niya. Sige, salamat. Mabilis niyang tinapos ang tawag at sinapo ang bibig niya nang may hikbing lumabas mula roon. Ayaw niyang umiyak kaya pinigilan niya ang luha na gustong kumawala sa mga mata niya. Hindi ako iiyak. Nanlilisik ang mata nang pumasok sa isip niya ang posibleng ginagawa ng dalawa ngayon. Humanda ka sa akin, Train. Sinabihan na kitang huwag akong lulukuhin. Peste talaga ang babaeng yun. Haliparot. Ang lalaking yun naman, may asawa na nga pero naghahanap pa ng iba. Leche. Nagdadabog na lumabas siya ng kanyang opisina at umuwi sa penthouse ni Train. Nag-commute lang siya dahil hindi naman niya dala ang kanyang kotse. Mabuti na lang at ibinigay sa kanya sa information desk ang in-order ni Train na spare keycard para sa penthouse nito, kaya nakapasok siya. Panay ang pagtatagis ng bagang ni Chris habang nasa kusina. Dahil wala siyang ganang kumain, cup noodles ang napagdiskitahan niyang lutuin. Kung pagluluto nga ang tawag sa paglalagay ng mainit na tubig sa cup noodles. Habang kinakain ang noodles, hindi niya mapigilang mapaluha ng kaunti. Nakakainis. Inaamin pa nga lang niya sa sarili niya na mahal niya ang asawa. Saka naman may haliparot na gustong umiksena. At ang asawa naman niya, hindi man lang nito iniisip ang mararamdaman niya. Trina was probably laughing right now. Pinagtatawanan siya nito dahil madali siya nitong naakit at napaniwala. They were now probably in bed, enjoying each other body. Sigaw niya para ilabas ang panggigigil at galit na nararamdaman niya sa mga sandaling iyon. Kailangan niyang mailabas yun, kundi sasabog siya kapag nakaharap na niya si Train. Mabilis niyang tinungo ang silid nila at kinuha ang cellphone niya sa handbag niya. Nagmamadaling tinawagan niya si Lath. Nang sagutin nito ang tawag, bigla na lang siyang pumalahaw ng iyak. What the happened, crazy baby? Puno ng pag-aalala ang boses nito. Humihikbi na sumagot siya. I'm in love with him, Lath. I'm in love with Train. Oh, bakit ka umiiyak? Tears of joy na finally na-realize mo na in love ka? Napahikbi siya ulit. Pero hindi naman niya ako mahal. Napabuntong hininga ang kausap. Paano mo naman nalaman na hindi ka niya mahal? Not that I'm saying na mahal ka niya. Kasi honestly speaking, hindi ko rin alam kung mahal ka niya. Paano ko nalaman? Tinuyo niya ang basang pisngi. Kasi nandoon siya ngayon kasama ang haliparot na Trina na yun. Nandoon silang dalawa sa penthouse ng mahadera na yun at siguradong na sila. Lath cut her off. Wait. Rewind please. Umupo siya sa ibabaw ng kama at hinamig ang sarili. Sabi niya kanina sa akin na tawagan ko siya kapag uuwi na ako. Tapos nung tumawag ako, wala na. Hindi sumagot. Kaya tinawagan ko si Boogie, yung kanang kamay ni Train. Tapos ang sabi, nandoon kasama si Trina Lopez at naroon silang dalawa sa penthouse ng babaeng higad na yun. Nakakainis lang, Lath. Nare-realize ko pa lang na mahal ko si Train. May kontrabida kaagad. Nagpakawala ng isang malalim na buntong hininga si Lath. Crazy baby, don't assume, okay? Malay mo, may ibang pakay si Woxbin kaya magkasama sila ngayon ni Tree. Don't you dare say her name. Ni babaeng higad. Good. Ewan ko. Humaba ang nguso niya. Assuming na kung assuming. Pero ano naman ang dapat kong isipin? Na naglalaro lang sila ng snake and ladder doon sa penthouse ng haliparot na yun? Hi, crazy baby. Don't cry. Hindi yan ang Chris Romero na kilala ko. Ani Lath sa kabilang linya. Hindi porket naging asawa ka na ni Woxbin ay magiging iyakin ka na. Always remember, ikaw ang legal na asawa. Ipaglaban mo ang karapatan mo. Ipaglaban mo ang sayo. And if you want to hurt your husband for being a jerk and asshole, then please do it. Pero sa paraang hindi ka mapapahamak. Get even by doing something that he wouldn't think you'll do. Kumunot ang noo niya. Like what?
Natahimik ito sa kabilang linya. Hinuha niya ay nag-iisip ito. Oh, I know. Biglang sigaw nito na ikinaigtad niya. I remember the time when Lash, my stupid twin brother, used my car without telling me. Alam mo naman kung gaano ko kamahal ang sasakyan kong yun. Kaya nang bumalik siya, nagpanggap akong hindi ako inis sa kanya. Pagkatapos noong kakain na siya, nilagyan ko ng pampa-LBM ang pagkain niya. Laugh so hard. I'm telling you, crazy baby. That was epic. Kahit siya na mabigat ang ay napatawa sa kwento nito. Gayahin ko kaya ang ginawa mo. Lagyan ko rin kaya ng pampa-LBM ang kakainin niya? Gawin mo para sa pagpapaasa niya sa iyong susunduin ka pero hindi naman pala. Tumalim ang mga mata niya. Yeah, I'll do it. Kaya lang wala naman akong pampa-LBM. Mayroon ka pa ba yun? Wala na. Humugot ito ng isang malalim na hininga. Pero sa tingin ko, mayroon si Imar. Tawagan ko siya para sa'yo. Imar? Nagsalubong ang kilay niya. Sino naman siya? Isang kaibigan na nagmamay-ari ng isang pharmaceutical company. She could sense an evil grin on Lat's voice. Kapag nakakuha ako, ihahatid ko riyan sa apartment ni Waxbin, okay? Okay, thanks. Don't mention it. Lat post. Ngumiti ka na. Ang pangit mo pa naman kapag umiiyak ka. Mahina siyang natawa. Gago, nakangiti na po. That's better, Anito. I have to hang up now. Tawagan na lang kita kapag may nakuha ako. Okay, thanks again. Sabay nilang pinatay ang tawag ni Lath. Nahiga siya sa kama at napatitig sa kesame. Nag-iisip siya ng paraan kung papaano mailalagay ang gamot na iyon sa kakainin ni Train kung ito naman ang nagluluto sa pagkain nila. There was only one way. Dapat bukas siya ang magluto ng pagkain nila. Pagkalipas ng ilang minuto, tumunog ulit ang cellphone niya. Nang tingnan niya kung sino ang tumatawag, mabilis niyang sinagot iyon nang makitang si Lath ang tumatawag. Hello? Ano, may nakuha ka? Kaagad na tanong niya. Yeah, mayroon daw siya. Kaya lang this coming weekend pa darating. Bumagsak ang balikat niya. Ganoon ba? Oo, mukhang postponed mo na ang paghihiganti mo. Anyway, huwag mo na lang muna siyang pansinin. Niya ang mga mata, as if Train will get affected by that. Lath chuckled deeply. Crazy baby, if there's one thing you need to know about men, we hate silent treatment to the core. And Train is not an exemption to that. Mataray siyang napangiti. Sige, kaya kong gawin yun. Anya na tumatango-tango pa. Ayaw ko naman talaga siyang pansinin. Hindi ko pa siya kayang kausapin. Baka isaksak ko sa kanya lahat ng kutsilyo sa kusina. Tumawa ng malakas si Lath. Buti na lang pala at hindi kita naging girlfriend. Umikot ang mga mata niya. Lath, alam natin pareho kung bakit hindi mo ako naging girlfriend. Maliban sa hindi ako attracted sa'yo. May hinihintay kang babae na alam naman natin pareho na hindi na babalik sa'yo. I'm still waiting, crazy baby. I'm still waiting for Hayes to return to me. Anong return to you? Hindi ba kaya siya umalis para iwasan ka kasi niloko at pinaiyak mo siya? Natawa ito. I believe in fate, crazy baby. There's always that thing called destiny. Napailing-iling siya at tinodyo ang kaibigan. Wow, the self-proclaimed playboy believes in destiny. Oh my God, nagyelo na ba ang impyerno? Makatulog na nga. Piko nitong pinatayan siya ng tawag. Natatawang napatingin siya sa screen ng cellphone niya. Pikon talaga ang kaibigan niya kapag ang pinag-uusapan nila ay ang love life nito. Kung matatawag ba na love life yun. Inilapag niya ang cellphone sa bedside table at tumagilid ng higa. Kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam niya dahil kay Lath. Akmang ipipikit niya ang mga mata para matulog nang marinig niyang bumukas at sumara ang pinto ng penthouse nila. His home. Sa halip na matulog, bumangon siya at umupo sa gilid ng kama. Nang makapasok si Train sa kwarto nila, hinuli niya ang mga mata nito at nagtanong, "Saan ka galing?" Kaagad na tanong niya. Nakita niyang natigilan si Train sa tanong niya. Kapagkuhan at hinubad nito ang coat na suot at akmang siya sa pisngi. Pero iniwan niyang mukha sa mga labi nito. "Saan ka nang galing, Train?" Tanong niya ulit sa asawa. "I was with my business partner."
Sorry, hindi ko nasagot ang tawag mo. Parang tinarak ng ilang milyong karayom ang puso niya sa pagsisinungaling nito. Safe ka bang nakauwi? Tanong nito sa kanya nang hindi siya umimik. Buhay ako, di ba? Mataray na sagot niya at nahiga sa kama. Chris, I'm really sorry. Are you? Matalim ang mga matang bumaling siya kay Trin. Sabi mo susunduin mo ako. Tinawagan kita kasi yun ang sabi mo sa akin. Alam mo ba yung feeling na maiwang mag-isa sa opisina dahil yung nangakong susundo sa kanya ay hindi naman tumupad sa pangako. Hindi ko naman sinasadya. Oh, just shut up, Trin. Bumalik siya sa pagkakahiga, saka ipinikit ang mga mata. Pakipatay ng ilaw kapag natulog ka na. Nagtalukbong siya ng kumot at hindi na niya kinausap si Trin kahit pa ilang beses nitong tinawag ang pangalan niya. Pilit niyang pinatulog ang sarili dahil ayaw niyang kausapin si Trin. Bahala ito sa buhay nito. Isang linggo na ang lumipas nang hindi si Trin kinikibo at kinakausap ni Chris. Sa tuwing nag-a-attempt si Trin na magkasarilinan sila ng asawa para makapag-usap, palagi itong may dahilan para hindi siya kausapin. Tulad na lang ngayon, magharap nga silang kumakain pero wala silang imik pareho. Sagad na sa buto ang pagkainis niya, pero wala naman siyang nagagawa. Naiirita siya at ito pa ang may ganang hindi siya pansinin, samantalang ginagawa naman niya ang lahat para walang makapanakit dito. Ginagawa niya ang lahat pero hindi man lang iyon ma-appreciate ng magaling niyang asawa. He tried talking to Chris. He tried pleasing his wife in every way but to no avail. He tried to corner her in the bathroom and kiss her senselessly. But she didn't complain and just stand there like a statue. At ito ang pinakamalupit na nangyari sa nagdaang linggo. Sinubukan niyang ito. Miss na niya ang asawa, kaya naman inumpisahan niya itong ito. Akala niya pipigilan siya nito pero hinayaan siya nitong gawin ang gusto niya. Siya ang kusang tumigil dahil parang estatwa ang asawa na ang lamig at walang pakiramdam. Gusto niyang magwala. Nawawala na sa tamang huwisyo ang isip niya sa tuwing magkasama sila at hindi siya nito kinikibo. At ngayon, tulad ng mga nagdaang araw, hindi siya makatiis na hindi naririnig ang boses nito. Chris, kausapin mo naman ako. Malapit na siyang mamental. Ni hindi man lang ito kumurap. Patuloy lang ito sa ginagawa na para bang wala itong narinig. Chris, please. Nagmamakaawa na siya. Kausapin mo naman ako. Mababaliw na ako eh. Bumaling sa kanya ang asawa. At para siyang nabunutan ng tinik sa lalamunan. Sa wakas, tumingin din ito sa kanya sa mga mata. Hinintay niyang magsalita ang asawa pero naghihintay lang siya sa wala dahil bumalik din ang atensyon nito sa pagkain. At nang matapos itong kumain, inilagay nito ang hugasan sa lababo at iniwan siyang mag-isa sa hapagkainan. Inihilamos niya ang dalawang kamay sa kanyang mukha sa sobrang frustrasyon na nararamdaman. Bigla siyang tumayo dahilan para bumagsak sa sahig ang upuan niya. Mababaliw na ako. Nagmamadaling hinanap niya ang asawa. Nang hindi niya ito nakita sa sala, nagpunta siya sa silid nila. Nandoon nga ito at nakahiga. Chris, we need to talk. Napatitig si Chris kay Trin. Walang emosyon ang mukha niya. Ang totoo, gusto na niya itong pero tinitiis niya ang sarili. Hindi, hanggat hindi ito nagsasabi ng totoo sa kanya, hindi niya ito papansinin. Kaya pa naman niya, hanggat nakikita niya si Trin, ayos na siya. Simula noong Lunes, hindi niya ito kinibo. At tulad ng sabi nila, nakita niyang apektadong-apektado si Trin. Was she able to admit that she was actually enjoying her husband's misery? Natutuwa siya at naapektuhan ito sa silent treatment na ginagawa niya. Buti nga sa'yo, sinungaling. Bumangon siya sa pagkakahiga at hinarap ang asawa na nakaupo sa gilid ng kama. Ano naman ang pag-uusapan natin? Ang pagsisinungaling mo? There, she said it. Tumaas ang sulok ng mga labi niya nang makita ang gulat sa mukha ni Trin. Akala siguro nito ay hindi niya alam ang kasinungalingan nito. Akala mo hindi ko alam? Mapait siyang ngumiti. Trin naman, anong tingin mo sa akin? Madaling maloko? Hinuli niya ang mailap nitong mga mata. Halatang guilty ang loko. Bakit ka nagsinungaling sa akin, Trin? May usapan tayo, di ba? Walang lokohan. Bakit hindi mo sinabi? Okay lang naman sa akin.
Sa wakas ay tumingin din ito sa kanya. Ayoko lang na problemahin mo pa yun. Trina is not worth your time. Hayaan mo na lang ako ang umayos nun. This made her curious. Anong problema ang sinasabi mo? Okay naman ang lahat ah. Bumuntong hininga si Train. Halata ang emosyon sa mukha nito na ayaw nitong sabihin ang problema na sinasabi nito. Pero hindi niya hahayaang mangyari yun. Train, isang kasinungalingan pa. Matalim ang matang babala niya sa asawa. Binabalaan kita. Isang taon talaga kitang hindi papansinin. I already did it for a week. Kaya ko itong gawin ng isang taon. Hinawakan ni Train ang kamay niya at ang palad niya. Lumukso ang puso niya sa ginawa nito. It had been a week since his touched a part of her body. It took her breath away and made her heart beat fast. Maya Zena, do you trust me? Nagsalubong ang kilay niya. Ano? May tiwala ka ba sa akin? Ulit nito. Umiling siya at mapait ng umiti. Train, binigyan mo pa lang ako ng rason para hindi ka pagkatiwalaan. Tapos magtatanong ka kung may tiwala ako sa'yo? Ulit ni Train ang palad niya. I'm sorry I lied to you. Anito na puno ng pagsisisi ang mga mata. Pero ako dapat ang rumisolba sa problemang ito. Ako ang asawa mo at gagawin ko ang lahat para hindi ka masaktan. You already hurt me, Train. Nung magsinungaling ka, nasaktan mo na ako. Nagbaba ito ng tingin. I'm a jerk for hurting you. Sorry. Binitiwan nito ang kamay niya. I deserve the silent treatment. I deserve it. Hindi ko gustong saktan ka. Hindi ko gustong magsinungaling sa'yo. Ang gusto ko lang naman na wala ka nang problemahin. Alam kong marami ka nang iniisip. Ayoko nang dagdagan pa iyon ni Trina. Tumalim ang mga mata niya nang banggitin na naman nito ang pangalan ng higad na yun. Bakit pa palagi mong binabanggit ang pangalan ng haliparot na yun? Teka nga muna, may nangyari ba sa inyo ng lecheng babae na yun noong pumunta ka sa penthouse niya? Pinotol ni Train ang iba pa niyang sasabihin sa pamamagitan niya. Dahan-dahang pumikit ang mga mata niya para nito na nakalapat sa mga niya. God, she missed his those that could give her an unexplainable. Pinakawala ni Train ang mga niya at matiim siyang tinitigan sa mga mata. Chris, itataya ko ang buhay ng ama ko. Walang nangyari sa amin ni Trina. Yes, she tried to touch me, but before her could ever touch mine, I turned around and left her penthouse. I rejected her because I don't want any to touch mine other than yours. Ang mga labi mo lang ang gusto kong halikan. Lumambot ang matigas niyang puso. All the defenses she built around her heart melted away. Bakit ba ganito ang epekto ng lalaking to sa kanya? Simpleng lang pero tumagos iyon sa puso niya. Siguro ganoon talaga ang pagmamahal. Kahit anong pigil ang gawin niya, lumalabas na lumalabas pa rin ang pagmamahal niya para rito. At ang pag-ibig ay palaging nagpapatawad pero hindi siya makakalimot. Oo nga at naiintindihan niya kung bakit nagsinungaling ito sa kanya. Pero naiinis siya sa isiping nagsinungaling ito sa kanya. She needed time and space. Naiintindihan ko kung bakit ka nagsinungaling, anya. Pero galit pa rin ako sa'yo kasi nagsinungaling ka. Inagaw niya ang kamay niya na hawak nito. I need space, Train. Kahit ngayong araw lang. I hope you don't mind. Promise, bukas okay na ako. Kailangan ko mapag-isa. Mataman siyang tinitigan ni Train kapag Juan ay nagpakawala ito ng isang malalim na buntong hininga. Okay, ani Train. I understand. Tumayo ito habang nakatingin pa rin sa kanya. Pupunta ako sa La Cars RT. Kumuha ito ng papel at isinulat doon ang address ng nasabing lugar. Kung nagdududa ka sa akin, pwede mo akong puntahan dyan. Pag-aari yon ng kaibigan ko. Uuwi rin ako mamaya. Ibibigay ko sa iyo yung space na kailangan mo. Ganito sa pisngi. I'll see you tonight, Yobob Maya. Tango lang ang tugon niya. Nang lumabas ito sa silid nila, napatingin siya sa papel na hawak niya. Nakasulat doon ang address ng La Cars RT na pupuntahan ito. Napabuntong hininga siya at kinuha ang cellphone para tawagan si Lath. Chrissy baby. Bungad ni Lath nang sagutin nito ang tawag. I was just about to call you. May nakuha na akong laxative. Pampa-LBM yun. Imar made sure that it is very effective.
Anyway, kunin mo na lang na sa akin ang laxative. Teka, nandyan ba si Waxbin? Puno ng kalungkutan na napabuntong hininga siya nang maalala na wala si Train sa tabi niya. Baliw talaga siya. She needed space tapos ngayong binigyan siya ng space. Nalulungkot naman siya. Wala siya rito. Walang buhay ang boses niya. Nandoon sa kaibigan niya. Oh, is that so? Chris could hear a roaring sound from the background. Nasaan ka ba? Kunot ang noong tanong niya. Bakit parang maingay dyan? I'm racing, Chrissy baby. Yeah, eat the dirt. Sigaw nila sa kabilang linya. Inilayo niya ang cellphone sa tenga dahil sa lakas ng boses nila sa kabilang linya. Ang ingay mo. Sorry, Chrissy baby. Hyper lang ako ngayon. I just freaking won. Anilath sa kabilang linya habang tumatawa. Napailing-iling na lang siya. Ihatid mo na lang rito ang laxative na sinasabi mo. Mukhang busy ka sabi niya. Chris heard distant shouts from the other line. Yes, I'm kinda busy. Anyway, Chrissy baby, bakit hindi na lang ako ang puntahan mo? Wala naman dyan ang asawa mo. Kunin mo na lang ang laxative sa akin. Ayoko, wala ako sa mood. Ihatid mo na lang kasi. Nakasimangot na wika niya. Lathtisk. Chrissy baby. Tamang-tama. Papunta rito si Lash ngayon. Ipapasundo kita sa kanya. Hindi talaga ako makakapunta riyan. Bagsak ang balikat na nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga. Fine. Wala na sa plano niya ang maghiganti kay Train. Pero kukunin pa rin niya ang laxative. Baka kailangan niya ito in the future. Nang makarating si Train sa Lacars racetrack, kaagad niyang nakita na may nagkakarera na 5 sasakyan. Lumabas siya sa kotse niya at lumapit kay Lander na nakatingin sa kawalan at halatang wala ito sa sarili. Tinapik niya ang balikat ni Lander. Napaigtad ito at mabilis na lumingon sa direksyon niya. Oh hey, Waxbin. Ani Lander na wala pa rin sa sarili. Nanunodyo ang kislap ng mga mata na tumingin dito. Woman problem? Nalukot ang madilim nitong mukha. Bakit ba naimbento pa ang salitang pag-ibig? Pinag-cross niya ang mga braso sa harap ng dibdib at tumabi ng tayo kay Lander at tumingin sa mga kotseng nagkakarera. Tell me about it, anya. Mapaklang tumawa si Lander. Nakakainis ang babaeng inakala mo ay wala ka nang nararamdaman ay biglang bumalik at nalaman mo na siya pa rin pala ang tinitibok ng puso mo. Napatingin siya kay Lander. Mukhang ang bigat ng dinadala nito. Napatigil siya sa pag-iisip nang makarinig siya ng sigaw. Yeah, I won. Eat the dirt. Nang tingnan niya kung sino ang sumisigaw. Nagdilim ang paningin niya sa selos na naramdaman nang makita si Lath Coleman na nagbubunyi dahil sa pagkapanalo nito. May suot na sunglasses si Coleman, kaya alam niyang si Lath yun. Napapalibutan si Lath ng iba pa nilang kaibigan at ka-business partner na sina Dark, Imar, Kalex at Chan. Mukhang ito ang kalaban sa karera ni Lath dahil hindi maipinta ang mga mukha nito habang nagbabayad ng 10 pesos kay Lath. Hanip din ang mga loko-loko na yun. Ang yayaman pero 10 piso lang pala ang pustahan. Ani Lander na natatawa habang nakatingin sa katatapos lang mga rera. Pakiramdam ko lang ha, iyang mga loko-loko na iyan ay may mga alkansyahan. Sabad naman ni Tyrone na kanina lang ay abala sa pagtipa sa screen ng cellphone nito. Hindi ang mga iyan tumatanggap ng luma na 10 pesos. Gusto ng mga yun ay bago at makintab pa. Mahinang natawa si Lander. At ang mga baliw, hindi pa maipinta ang mukha dahil sa 10 pesos natalo. Kahit siya ay napangiti, pero hindi iyon sapat para mawala ang inis na nararamdaman niya para kay Coleman. Naglakad siya palapit kay Lath. Nang magtama ang mata nila ng kaibigan, nawala ng emosyon ang mukha nito kapag Kwan ay ngumiti. Waxbin, lumapit ito sa kanya at tinapik ang braso niya. Kumusta? Ayos lang. Wala ring emosyon sa mukha niya. Pero mas magiging maayos ako kapag hindi ka na mag-text at tumawag sa asawa ko. Back off. The asshole just laughed heartily. Aw, Waxbin is jealous. Laugh again. Alam ba ni Chrissy, baby, na nagsiselos ka? Nginisihan siya nito. Brace yourself, Waxbin. Rendahan si Green Monster.
Baka mapatay mo ako ngayong araw. Nagsalubong ang kilay niya. Ano? Hindi sumagot si Lath at tumingin sa paparating na Dodge Viper. Magkasalubong ang kilay niya na nakatingin sa kararating lang na sasakyan. Napakurap-kurap si Train nang bumukas ang pinto ng Dodge Viper at lumabas doon si Lash. Kapag kuwan ay umikot ito para buksan ang passenger seat at lumabas naman doon ang asawa niya. Chris. Bumadha ang gulat sa mukha ni Chris nang magtama ang mga mata nila ni Train. Mabilis niyang pinalibot ang tingin at lihim na kinutusan ang sarili. Hindi man lang siya nagtanong kanina kay Lash sa sasakyan kung saan sila pupunta. Kung alam lang niya na sa Lacars RT, edi sana hindi siya sumama rito. Nahigit niya ang hininga nang makitang naglalakad palapit sa kanya si Train. Madilim ang mukha nito. Anong ginagawa mo rito? Nakatiimbagang natanong nito sa kanya. Answer me, Chris. Napatingin muna siya sa gawi ni Lath bago sinagot ang asawa. May kailangan lang ako kay Lath. Kukunin ko lang kaya ako narito. Ano yun? Madilim ang mukha nito. Anong kailangan mo sa kanya na hindi mo makuha sa akin? Nag-isang linya ang kilay niya. Train, naririnig mo ba ang sarili mo? Chris exhaled a loud breath. Pwede ba? Mamaya na to. Nakakahiya sa mga kasama mo. Napakagatlabi siya para itago ang hiyang nararamdaman habang nakatingin sa kanila ang mga kaibigan ni Train na ngayon ay mga wala ng imik. Nagtagis ang bagang nito. Kunin mo kung ano man ang kukunin mo. Pagkatapos uuwi na tayo. Hindi niya alam kung anong kinakagalit nito pero ayaw niyang mas galitin pa ito. Sige, anya. Naglakad siya palapit kay Lath na nakangisi at puno ng kapilyuhan ang kislap ng mga mata. Heto ani Lath sa kainabot sa kanya ang isang paper bag. Use it well, baby. Pabirong inirapan niya ito. Kapag kuwan ay napabaling sa direksyon na pinanggalingan ng paparating na sasakyan. Bahagyang napaawang ang mga labi niya nang makitang lumabas si Trina sa bagong dating na sasakyan. Saka tumakbo ito palapit kay Train at ang asawa niya sa mga napakurap-kurap siya. Kasabay ng parang milyong-milyong punyal na tumarak sa puso niya sa nakita. Nararamdaman niya ang pagkabiyak ng puso niya at ang pagdurugo nun. Pero hindi siya umiyak. Hindi niya hahayaang makita ng dalawa ang mga luhang dumaloy sa pisngi niya. She wouldn't give them the satisfaction of seeing her hurt. Tinanggal niya ang lahat ng emosyon sa mga mata niya nang makitang mabilis na tinulak ni Train si Trina, saka mabilis itong bumaling sa kanya. Chris, nag-umpisa nang manginig ang mga labi niya. Nagpaubaya na lang siya nang maramdaman niyang hinawakan siya ni Lath sa braso at hinila patungo sa sasakyan nitong nakaparada, hindi kalayuan sa kanila. Nang makasakay siya sa kotse ni Lath, hindi niya mapigilan at tumingin kay Train. Nakatayo lang ang asawa niya habang nakatingin sa kanya. Puno ng pagsusumamo ang mga mata nito. Nang mag-umpisa nang umusad ang sasakyan ni Lath, tumakbo papalapit sa kanila si Train at pilit nitong binuksan ang nakalak na pinto ng passenger seat. Open the door, Chris. Please? Open up. Please, open up. Sigaw nito habang pilit na binubuksan ang pinto. Umiling siya saka bumaling kay Lath. Get me out of here, Lath. Kaagad namang pinaharurot ni Lath ang sasakyan palayo sa Lacars RT habang sapo-sapo niya ang dibdib kung nasaan ang puso niya na pakiramdam niya ay nadurog sa nakitang paghalik ng ibang babae sa asawa niya. Crazy baby, chill ka lang. Anong boses ni Lath habang nagmamaneho ito? Hindi alam ni Chris kung saan siya dadalhin ng kaibigan at wala siyang pakialam kung saan. Nakita mo naman na tinulak ni Woxbin, di ba? I was there and I saw it. Huwag kang assuming. Huwag mong hayaang ang babaeng yon na sirain ang relasyon niyo ni Woxbin bilang mag-asawa. Hindi siya umimik. Oo, nakita ng dalawang mata niya na itinulak ni Train si Trina. Pero masakit pa rin makita na may ibang babaeng sa asawa niya. Parang may pumitas sa puso niya at niyurakan iyon ng paulit-ulit. Alam niyang OA ang reaksyon niya pero hindi masakit talaga. Ganoon yata ang pagmamahal Sobra-sobra ang sakit kahit ang tingin ng iba, hindi yun big deal. Pero para sa taong nagmamahal, big deal yun. Natigilan siya sa pag-iisip nang tumigil ang sasakyan ni Lath sa mataas na gusali kung saan nasa tuktok niyon ang penthouse ni Train. Thank you.
anya sa kaibigan. Kinuha ni Lath ang kamay niya na nakapatong sa hita niya at pinisil iyon. Everything will be fine, crazy baby. Just give it time. Paano mo naman nasabi yun? I just know. Nginitian siya nito. I know, Waxbin. Hindi man kami ganoon ka-close, pero kahit papaano ay matatawag ko siyang isa sa mga kaibigan ko rito sa mundong ginagalawan natin. He's a good guy. Give him chance to explain himself. I'll try. That's good enough. Pinanggigilan nito ang pisngi niya. Sige, akyat ka na. Pilit niyang nginitian ang kaibigan saka lumabas ng sasakyan nito. Pumasok siya sa gusali at diretsong naglakad patungo sa elevator. Nang makarating siya sa penthouse ni Trin, binuksan niya iyon gamit ang keycard niya. Pagkapasok niya sa loob ng penthouse, nagbihis siya at nagtungo sa kusina para kumuha ng ice cream. She felt like eating ice cream today. She grabbed a strawberry-flavored one from the refrigerator. As Chris savored the ice cream, feeling niya broken-hearted siya. Leche. Ilang minuto lang ang lumipas mula nang simulan niyang simutin ang strawberry ice cream nang marinig niyang bumukas ang pinto ng penthouse. Alam niyang si Train ang nagbukas niyon dahil ito lang naman ang may susi maliban sa kanya. Ilang segundo lang ang binilang niya. Pumasok si Train sa kusina. Nang makita siya nito, kaagad na lumapit ito sa kanya at siya ng mahigpit. Bakit mo ako iniwan doon sa racetrack? Hindi mo man lang ako hinayaang magpaliwanag. Anito habang siya. Umirap siya sa hangin at sumubo ng isang kutsarang ice cream. Ano naman ang gawin ko? Titigan kayo habang pinakawalan siya nito sa pagkakayakap. Hindi ko naman gusto ang ginawa niya. I push her away. Nakita mo naman yun, di ba? Oo, nakita nga niya. Pero masakit pa rin kasi mahal niya ito. At hindi iyon maiintindihan ng kaharap dahil hindi naman siya nito mahal. Alam niyang gusto lang nitong magpaliwanag dahil ayaw nitong makipaghiwalay siya dahil magagalit ang ama nito at may posibilidad na ma-heart attack na naman ito. Yun lang naman ang naiisip niyang dahilan kung bakit parang nangangamba ito na galit siya rito. His father meant so much to him to the point na napilitan itong magpakasal sa kanya para sa ama nito. Tinikis niya ang sarili sa loob ng isang linggo. Miss na niya ito, pero dahil sa ginawa nitong pagsisinungaling sa kanya, nasaktan ang puso niya at hindi niya ito kinibo. Ngayon, naisip niya na tama na ang pagpapahirap sa sarili niya. Tama si Lath. Hindi niya dapat hayaan ang higad na iyon na sirain ang relasyon nila ni Train bilang mag-asawa. At kung ano man ang tinatago sa kanya nito, alam niyang sasabihin yon sa kanya ni Train sa tamang panahon. Kailangan lang niyang pagkatiwalaan ito. Chris, Yobov Maya, kausapin mo naman ako. Alam mo bang malapit na akong bumisita sa mental dahil sa hindi mo pagpansin sa akin sa loob ng isang linggo? Sinalubong niya ang mga mata nito na puno ng mga emosyon na hindi niya mapangalanan. What is Lyubov Maya? You keep on saying that at hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin nun. Tell me at malay mo kausapin kita. Kailangan niyang malaman ang salitang iyon na palagi nitong binabanggit. Napangiti ang loko. Kapag sinabi ko ba, kikibuin mo na ako? Kakausapin mo na ba ako? Kapag hindi mo pa ako pinansin ng isa pang araw, pangako, magpapa-admit na ako sa psych ward. Nagkibit balikat siya. Let's see, kapag nagustuhan ko ang sagot mo, bati na tayo. Train grinned. Gone the sadness in his pale charcoal eyes. Yubub Maya means my love in Russian. My love. Parang tumigil sa pagtibok ang puso niya sa narinig. My love? Ulit niya. Bakit my love? Hinaplos ng asawa ang pisngi niya. In Russian, tinatawag naming Lyubov Maya ang babaeng espesyal para sa amin. Hayo na naman ang puso niya. Nag-cartwheel, nagharakiri at nagtatalon sa sinabi ni Train. Espesyal ako. Para sa'yo? Hindi makapaniwalang tanong niya kay Train na nakangiti sa kanya. Ang ngiting nagpapahina sa tuhod niya. Tumango si Train. Maliwanag ang ekspresyon ng mukha nito. Oo, espesyal ka sa akin. Asawa kita, di ba? Yung level ng saya niya kanina ay sobra 100%. Ngayon, dahil sa rason nito kung bakit espesyal siya rito, biglang bumagsak ng 50% ang saya na nararamdaman niya. Peste, espesyal siya dahil asawa siya nito? Leche,
Gusto niyang isampal sa mukha nito ang ice cream na hawak, pero kahit naiinis siya sa sagot nito, umakto siyang hindi siya naapektuhan. Hindi pa nito pwedeng malaman ang nararamdaman niya. Hanggat hindi sila parehas ng nararamdaman, hindi siya aamin. Baka mapahiya lang siya. Hinawakan niya ang pisngi ni Train at pinakatitigan ang gwapong mukha ng asawa. Naiinis ako sa'yo. Alam mo ba yun? Anya at inirapan ito. Ka sa babaeng yun. Alam mo bang may bakterya ang bibig nun? Gusto mo mag-toothbrush ako bago makipag-usap sa'yo? Huwag na. Wala namang magbabago. Lumamlam ang mga mata nito. Pasensya na. Hindi ako nakaiwas ng mabilis eh. Hindi siya nagsalita at tinitigan lang ang gwapong mukha ng asawa. Gusto niyang burahin ang ginawad na ni Trina sa mga nito. Kaya naman inilapat niya ang mga ni Train. Heavens, against mine. Bakit ba niya tinikis ang sarili ng isang linggo? Ang sarili lang niya ang pinapahirapan niya. Kaagad siyang ni Train at siya sa refrigerator. Niya na parang nanggigigil ito. After her, pinakawala nito ang mga niya. You taste like strawberry ice cream. Anito at napatingin sa lalagyan ng ice cream na hawak niya. I wonder what it will taste like if I cover your mouth with strawberry ice cream. His eyes glimmered with paniguradong masarap yun. Nag-iinit ang pisnging napangiti siya. Gusto mong malaman ang tumango si Train saka mabilis pang itaas niyang damit. Let me taste you with ice cream, wifey. Chris scooped an ice cream using her fingers. Kapag Juan ay na tumitig siya sa mga mata ng asawa. Habi, hindi na kailangan pang pagsabihang muli si Train. His Train, napasabunot siya sa buhok nito at pinagdiinan ang nito sa Train. Written all over his face. Nang maubos na nito ang ice cream sa nakapalibot sa niya, gumapang ang nito pataas, patungo sa mga niya na bahagyang. Where do you want me to take you next? Bulong ni Train sa mga niya at niya. Just put an ice cream wherever part of your and it off with. Napalunok siya sa sinabi nito. Oh God, that's messy. Inagaw ni Train ang hawak niyang lalagyan ng ice cream. Messy is good. Hinila siya nito patungo sa dining table at siya roon. Napasinghap siya nang may lumapat na malamig na bagay sa niya. Nang tingnan niya kung ano yun, siya nang makitang nilalagyan ng ice cream ni Train ang niya pababa sa pag niya gamit ang daliri nito. And then, he dipped his head on her ice cream down to the heart of her Train. Ang kamay nito ay abala sa ng ice cream palibot sa niya. Ramdam na ramdam niya ang lamig ng ice cream. Felt it melting around her. Train it off again and again. Walang magawa si Chris kundi ang ng nararamdaman. God, you taste wonderful. Nag-angat ng tingin sa kanya si Train. Want to help? Sa halip na sumagot, Chris scooped a handful of ice cream using her fingers and then she Chris instantly felt at Train. When she felt Train's ice cream off of her. Siya sa buhok nito nang maramdamang Train na nababalot ng matamis na sorbetes. Ang mga daliri naman niya ay abala sa pagpahid ng ice cream. Train naman yan. Halos mapasigaw si Chris nang maramdaman niyang ni Train ang niya. God, mukhang naubos na ang ice cream na bumabalot niya dahil ni Train niya na may ice cream sa nito niya. Ginamit niya ang isa pang kamay para kumuha ng ice cream
ni Train. Train that was covered with ice cream. Sinusundan ang ice cream na pinaglandas niya hanggang umabot ang mga niya. I want more, bulong ni Train sa kanya at ibinalik na naman ang atensyon sa nang hindi pa ito nasiyahan sa niya. Hinawakan nito ang magkabilang niya at mas niya. Then he took a mouthful of ice cream and nararamdaman niya ang bawat paglapat dahil napakalamig ng nararamdaman niya ang natutunaw na ice cream sa bibig nito. The ice cream melted in his mouth. It was covered with ice cream. Train like a hungry animal in need of food. Napakapit siya sa gilid ng mesa na nasa uluhan niya. Train, napasigaw siya nang maramdaman niyang bahagyang niya. Sa kanya ng asawa. God, Train, her toes curled as her through her. Parang nanghihinang bumitaw siya sa pagkakakapit sa gilid ng mesa. Pero agad din naman siyang napakapit doon dahil naramdaman niya ang malamig na likido na ibinuhos ni Train. Nararamdaman ng niya ang lamig at mas dumagdag iyon sa nararamdaman niya. Train, sa gilid ng mga mata niya, nakita niyang itinapon ni Train ang lalagyan ng ice cream and then the melted ice cream cascaded down. Hindi alam ni Chris kung saan niya para itong uhaw na uhaw at kinain ang tunaw na ice cream na yun na bumabalot sa walang hindi na niya kaya. She needed him. She wanted Train to feel her. Chris toes curled over and over again. Hindi na niya mabilang. Train never stopped. At nakakapit sa gilid ng mesa sa may uluhan niya. And then Train stopped. Then suddenly, making Chris gasp in surprise and share Train. Chris, God, and then Train followed. Chris, ice cube, ice cream. Hinihingal na ani ni Train. Anong sunod? Mahina siyang natawa. Siguro yung hindi ako lalanggamin? Natawa si Train at
Pinangko siya patungo sa banyo. "I'll clean you up," ani Train at inilapag siya sa ilalim ng shower. Sa kislap ng mga mata ng asawa niya, hindi lang clean up ang gagawin nito sa kanya.